sigaw ni Aling Crescencia. Isang kwento ng kulam, dugo at hindi natapos na paghihiganti. Sa gitna ng makapal at madilim na kagubatan ng Baryo Talisay, may isang kubo na tila nilamon na ng panahon. Ang bubong ay tinadtad ng anahaw, ang dingding ay puro bitak, at sa paligid ay may mga palamuting hindi pangkaraniwan. Mga palaspas na kulay itim, mga buto ng hayop, at mga palawit na pinahiran ng dugo. Sabi ng matatanda, huwag daw lalapit doon, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Sa loob ng kubo naninirahan si Aling Crescencia, isang matandang babae na hindi tumatanda. Ngunit may matang tila laging umiiyak sa loob habang naglalagablab sa galit. Noon, si Aling Crescencia ay isang kilalang manghihilot at albularyo sa baryo. Tahimik, mapagkalinga at minahal ng lahat. Ngunit higit sa lahat, minahal niya ang kanyang anak na si Belen. Si Belen ay 16 na taong gulang lamang, ngunit siya na ang itinuturing na ilaw ng Talisay, mabait, magalang at may pusong ginto. Tinatawag siyang anghel ng baryo. Ngunit isang gabi ng kapistahan, biglang nawala si Belen. Kinabukasan, natagpuan ang katawan niya sa ilog, hubad, duguan at wala ng puso. Wala na rin ang kanyang atay, mga mata at dila, parang alay, parang isinakripisyo. Walang umamin, walang nakakita. Ngunit sa mga bulungan sa kanto at sa likod ng simbahan, may sinasabi ang mga tao. Isang lihim na kulto ng mga lalaking banal, mga deboto, sakristan at isang paring dayo ang siyang pumatay kay Belen. Ginamit nila ang katawan ng dalaga bilang alay sa panibagong anihan ng kasinungalingan at kapangyarihan. Sa katahimikan ni Aling Crescencia, unti-unting bumalot ang kadiliman. Sa loob ng kanyang kubo, isinara niya ang pinto, nilagyan ng anting-anting, at sa ilalim ng buwan, sinimulan niya ang pagtahi, hindi ng damit, kundi ng munyekang laman. Gamit ang mga bahagi ng katawan ni Belen na kanyang itinago, buhok, kuko, balat, at isang piraso ng puso, nilikha niya ang isang munyekang may buhay. Tinahi niya ito gamit ang sinulid na kinuha mula sa tiyan ng uwak na itim habang bumibigkas ng mga sinaunang dasal ng mga bruha ng kabundukan. Simula noon gabi-gabi, naririnig sa kagubatan ang boses ng bata. Nanay, sila ang pumatay sa akin. At mula roon, nagsimula ang dugo. Isa-isa nagsimulang mawala ang mga banal sa baryo. Ang una, natagpuan sa loob ng kumpisalan, nakaluhod, wala ng puso. Ang ikalawa, nakasabit sa kampanaryo, nakangiti pa, pero walang mga mata. Ang ikatlo, nabaliw, kinakausap ang sarili habang paulit-ulit na sinasabi, "Si Belen, nasa tiyan ko, niluluto niya ang kaluluwa ko." Ang mga labi ng mga biktima ay pinutol at isinusulsi ni Aling Crescencia sa kanyang munyekang laman. Unti-unting binubuo si Belen. Ngunit ang mas nakakakilabot, hindi basta halimaw si Crescencia. Isa siyang mangkukulam na naging manananggal. Sa bawat gabi, lumilipad siyang kalahating katawan lang. May pakpak ng paniki, may kasamang muniking umiiyak. Hindi para kumain ng laman, kundi para hanapin ang mga kasinungalingan. Ang muneking dala niya ay hindi laruan. Ito ang katawan ng anak niyang si Belen, muling binuhay sa pamamagitan ng kulam. Isang gabi, nahuli siya ng mga alagad ng simbahan, ikinulong at sinunog sa gitna ng plaza. Ngunit bago siya lamunin ng apoy, tumawa si Aling Crescencia. Matay nagliliyab at ang munikeng hawak ay umiiyak. At sa huling hininga niya, sumigaw siya, "Ang anak ko ay nagbalik na at nasa loob niyo." Pagkatapos noon, isa-isang nabaliw ang mga pari sa simbahan. Isa ay naglalakad sa gabi habang bitbit ang krus na duguan. Ang isa ay sinaksak ang sarili gamit ang kandila. Ang huli, kinamot ang sariling tiyan at sinabing, "Inaabot niya ako mula sa loob. Hanggang ngayon, tuwing kabilugan ng buwan, may lumilipad sa itaas ng mga bubong. Kalahating katawan, may pakpak, may daladalang bata na umiiyak, ngunit ang tinig ay parang matanda." Hindi raw siya naghahanap ng pagkain. Hinahanap pa rin niya ang huling hindi nagsabi ng totoo. Hindi halimaw ang gumaganti,
tao lang na pinatay ang pag-ibig niya.